Dito sa video na to is papakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang ID lace. Meron na tayong layout. So i-print lang natin po siya sa Subli paper. Ito po, ang ink po dito is sublimation ink. I-print po natin sa Subli paper na pang lanyard po talaga. May nabibili po nito. Isang size lang po ito na dito. Saktong-sakto na po yung sukat ng ID lace. So i-print lang po muna natin lahat ng ating i-print. So habang ipiniprint po natin, ito na pong lanyard is iinitin lang po muna natin siya para mawala po yung kulubot ng lanyard. Then para pag nilapat natin yung na-print natin is maganda yung pagkakalapat. So eto kagaya po nito, di ba? Nagpantay na po siya. So pag hindi po natin hit press yan, hindi natin ninit, so pangit po yung kumbaga sa damit, kulukulubot. So ito na po yung atin na print na layout na pang ID lace. Kung gagawin lang po natin dito is lalapat natin po yung lanyard na ating hinit press kanina. Ito po. Lagay po natin siya isa-isa. Kada haba. Yan. So sa isang print natin is 6 po yung magagawa na ID lace. Ayan po. So after po natin malagay po lahat niyan, papantayin lang po natin, din lalagyan po natin ng tape para hindi po siya gumalaw. Ang ginagamit ko lang po dito ng tape is masking tape lang. So sa iba is gumagamit pa ng magnetic tape. Ayan lang pong ginagawa ko. So lahat gaganituhin po natin ating gagawing ID lace. Dapat pantay sa gitna, hindi pwedeng liku-liku yan. So yun lang pong kagandahan, kaya po natin siya hinit press. Madaling pantayin po yung lanyard sa paglagay po dito sa na-print nating layout sa Subli paper. So yun, ganun lang po lahat, gaganyanin po natin. So isahin po natin yan. Then after po nito, magawa natin po ito, natape natin lahat, saka po natin nasasala ngayon sa isang malaking heat press na ginagamit ko talaga sa paggawa ng ID lace. Ayan, isa-isahin po muna natin na siyang lagyan ng masking tape. So madali lang naman po ito. Sa una lang, syempre nakakalito yung process, pero pag nakakabisado nyo na po, is napakadali lang gawin. Ayan po. Lagyan lang po natin ng masking tape lahat. Tapos para dire-diretso po yung pagsalang natin sa heat press. So ganito lang po gumawa ng ID lace. Sa mga gustong malaman paano ba ginagawa yung ID lace, ito po. Meron pong dalawang klase po ng ID lace. Yung isa pong ID lace yung manipis, pero itong gamit ko pong ito na lanyard, ito po yung may makapal. Meron po rin 3/4 yung size po nito, yung maliliit. Itong gamit po natin is 1 inch yung makapal po na ID lace. Malapad 1 inch po. I-order po natin from Pure Gold. Thank you po sa order. Ito po yung order nyo. So ginagawa na po natin. So medyo marami po ito. So ganito lang po. Tiyagaan lang po talaga sa paggawa ng ID lace. So lalo na po kapag heat press na po ito, napakainit. Ito po. Ayan. Madali lang naman pong gawin kasi isang salang nyo lang po is 6 kagad po yung magagawa nyo sa paggawa nitong ID lace. Ang matagalan po dito is yung, siyempre, pag i-layout nyo po, depende lang kung may layout na po yung customer nyo. Pero mas talagang kailangan nyo pa rin i-edit dahil meron po itong template na kailangan gamitin na saktong-sakto po sa size ng lanyard na gagamitin nyo. So, ganyan lang po ang, ang paggawa. So, ginagawa po natin ngayon is nilalapat natin sa layout na na-print natin sa Subli paper. Naka-mirror po yung pag-print ito. Ito po yung part na sa baba. Sa pinakababa ng ID lace na sinasabitan ng
J-hook kung tawagin. Po yung logo niya sa baba. Mga gustong matuto sa paggawa ng delays, ito lang po. Ayan po. So natapos na po nating lagyan ng tape lahat. So kahit pa iangat nyo, hindi siya basta-basta matatanggal kasi po naka-tape na po siya. Ayan po. Estimate nyo lang kung saan tamang lagay. Ito po yung ating heat press. So ilalapat po natin dyan. Nilagyan ko lang po ito ng plywood and yung liha. Yung liha, ang purpose po niyan is para hindi gumalaw. Kasi di ba yung lanyard, yung parang tela. So yun, ilalapat na po natin ito ng ang temperature po is 200, then 60 seconds. So yan po. So dalawang press po ang ginagawa ko po dito kasi hindi po makaya ng heat press ko ang isa lang. May nabibili pong heat press po para dito, yung pan-lanyard po talaga, pero itong heat press pong gamit ko is A3 size. So ginagawa ko dalawang press kabilang dulo. So okay naman, hindi naman nagkakaroon ng problema. Okay naman siya. So ito, yan, pangalawang press natin. Ganyan lang pagsalang. So salang muna natin lahat, tapos saka natin mamaya tanggalin yung ating pag malamig na, kasi sobrang init po kasi nito. Napakainit po mag-press ng delays. Napakainit po. Kaya tiyagaan lang. So lahatin po muna natin. Then mamaya tanggalin po natin sabay-sabay lahat. So ito na po yung ating na-press na lanyard. At makikita nyo po, lumapat na po yung mismong design niya doon sa lanyard. Ito po, kung makikita nyo. Ayan po, walang sablay. Kita nyo. Diba? Napaka linaw ng pagkakaprint. Ito po. Nung una, so hindi ko pa masyadong kabisado, medyo sumasablay ako, pero ngayon ito na po yung technique na master ko na. So nung una po kasi ang gamit kong heat press lang po noon is yung maliit lang na 3 press po ako. Ngayon 2 na lang. Sa tulong po nitong malaking heat press, napapaganda natin ang ating mga gawa. So yun, ganda rin po talaga yung nag-upgrade ng mga gamit sa printing para mapadali ang paggawa. So mababawi nyo naman po yan. Ito po yung yellow na ginawa natin. Ayan po, kitang-kita nyo, napaka ganda po ng pagkakaprint. Ayan po, kita nyo po, napakalinaw. So yan, ito, malinaw na malinaw po, wala pong sablay. Ayan po. Ayan. So, tanggalin po muna natin lahat. Ito po yung order natin sa Pure Gold. Iba-ibang branch po ng Pure Gold ito. Itong orange is Pure Gold. $1 nag-order nito. Green, yellow, and orange. Ito maganda rin po ito. So minsan pinapalamig ko muna bago ko tanggalin ng ganito. Siyempre napakainit po. Hindi maiwasan ng mapasma ang kamay. Hindi naman ako komportable gumamit ng gloves. Yan. Kita nyo. Napakaganda po ng pagkakalapat. So yun. Natanggal na natin lahat. At ito pa ang pinakalas. Ito naman po yung pinakalas nating nilagyan ng tape. Yung para sa ilalim. Logo lang siya. Yung kanina, yun yung pinaka sa may kabuuan nung delays. Ito yung pang ilalim. O yan o, kita nyo po. Tanggalin lang po muna natin lahat ng mga tape. O so yun, ito na po yung ating lanyard. Nandito na po yung may print na. So ang gagawin po natin dito is yung mga
extrang puti po sa bawat dulo is guguntingin po natin yan. Tatanggalin po natin mga sobra-sobrang puti. Siyempre napakapangit po naman tingnan kung may sobra-sobra. Ito po, yan, kagaya po yan. Puputol-putulin po natin yan. Medyo marami po itong ating gagawing idealize ngayon. So ganito lang po ang gumagawa. Yan. Ito po, putol-putulin natin yan. Pinakapambaba. Yan. Pakalilinaw po ng print. Kita nyo. So yun. Yan. Dapat ganito lang po yung kay clip po yan. Then yung puti po na to. Yan. Guguntingin po natin yan. Yan. Tatanggalin po natin mga sobra-sobrang puti. Yung maliit na puti na okay lang po yun kasi yun is mawawala naman yung kapag ininita natin ng gamit nating painit dito. Ayan. Putulin po natin yan. Yan. Ito po yung part na sa pambaba ng idealize. Okay. Lahat po yan is ganun po ang gagawin natin. Okay. Ito po. Pati yung pinaka-idealize nito is tatanggalan din po natin ng puti yan. Yan po. Ayun. May mga sobra-sobra po kasi dito. Hindi may iwasan. Gawa po yan ng sobrang ko po talaga. Ininitan po natin yung lanyard is umiikli po yan. So kailangan po talaga sobra po yung sukat na gagawin po natin. So yun, ito po yung gagamitin natin. Ito lang po gamit kong panghinang po na to para mainitan po yung bawat dulo dito. Ito po, parang purpose po nito is para hindi po maghimulmul. Sabihin kasi naghihimulmul po yan kapag hindi po natin lagyan, ginamitan po nito. So yan po ang gamit po natin. Kapag ininitan po natin yan, hindi na po siya basta-basta may sira yung pinaka-lanyard. Okay po. Ayan, ganito lang po. Kapag mainit na po yan. So, lalapat lang po natin dito. Ganyan. So, yung konting puti po niya, nakita natin puti kanina is yan. Ganito po mangyayari dyan. Yan, konting puti na yan is mawawala po yan. Ayan, naghihimulmul po kung hindi po natin siya iinitan. So, madaling masira yan kung hayaan natin ganyan. Sa pambutas, ito rin lang po ang ginagamit ko, pambutas. Yung panghina na to. Yun. So, lahat po yan, gaganyan. Bawat lahat ng dulo, ganyan po yung gagawin natin. Okay. Madali lang naman po rin gawin to. Ayan. Lahat po yan, pati yung pinakamahaba na lanyard para maiwasan po yung paghimulmol ng mismong lanyard. So yun, tapusin muna natin lahat itong ating ginagawang to para mawala po yung pinakaputi niya, and then sa ganon is maganda po yung pagkakagawa natin, hindi po siya maghimulmol. Ayun. So, ganito lang kadali gumawa ng idealize. Siguro sa una, siyempre kailangan nyo lang aralin, then pag natutunan nyo na, magkakaroon na kayo ng sarili yung diskarte, technique, kung ano mas madali para sa inyo, kung saan po kayo mas komportable gawin, unahin. So yun lang. Meron naman pong nabibiling gamit para dito. So ito, ganito lang ginagamit ko, itong panghina. Pero may nabibili pong ganito para sa idealize po talaga. Madali, pero ako ito lang muna ginagamit ko kasi hindi naman rin ganun karami. Minsanan lang din may umorder sa atin. Pero pag sobrang daming tuloy-tuloy, siguro yun, bibili na ako ng ganun. Sa ngayon, is pares lang naman siya ng pagkakagawa. So yun, ano rin siya, mainit din siya. Kaso nga lang, mas madali siyang gamitin compare dito. So yun, talagang parang blade siya na mainit. So pagka nilapat mo, is mauputol na agad. So yun, okay na. Bali, ito po yung ating mga kakailanganin pa. Ayusin lang natin. And ipapakita ko po sa inyo. Ito po yung pinaka-buckles niya. Ito po yung para sa baba ng idealize, yung part na natatanggal. And then, sunod po natin kakailanganin dito
is ito pong Rimachi. Ito pong Rimachi na po ito po yung pinakalock niya, yung naglalak po sa ID lace. O so may dugtungan po yan, ito po yung maglalak sa kanya. Ito po yung male and female. So mamaya may pakita ko po sa inyo kung saan po siyang part inilalagay ng ID lace. And ito naman po yung J-hook. Ito po yung sabitan mismo ng ID. So yun, simulan na po natin. Then ito po, sa karaniwan po sa ID lace talaga niyan is meron pong talaga sa layout, meron pong panggitna yan para magpantay. So ganito po ang diskarte po niyan. Pinakabatok, meron po akong guide na pinapantay. Ito po yung buckles po natin. Dito po natin ipasok yung isang dulo po ng lanyard. Yung isang dulo po talaga nito is talagang mahaba po yan kasi yan po yung iikot po natin. Ayan po, iikot po natin papanda sa likod ng isa. Din dyan po natin yung bubutasin para may lagyan po natin ng Rimachi. Yun po yung maglalak sa kanya para hindi po siya natatanggal. So ang gagamitin din po natin dyan pangbutas is yung panghinang. Ayan po, pantay po siya, makita nyo. Dito lang po siya natin bubutasin. Ayan. So gagamit ulit tayo ng ginamit natin kaninang panghinang. So ganyan lang po ang diskarte ko. So sa una lang po talaga yan medyo nakakalito, pero pag kabisado nyo na, magkakaroon na kayo ng sarili nyo yung diskarte technique. So ito po yung Rimachi, yung male. Yan, dyan po natin siya ipapasok. Then sa likod po niyan, ilalagay po natin yung female. Din yan. So sa last part po nito is mamaya po natin ilalak po lahat sabay-sabay yung Rimachi po na yun. Ito po yung J-hook para po dun sa logo. Karaniwan po yan sa mga nagpapagawa ng ID lace. Yung pinakadulo po na ito is logo po nila ang nilalagay dito. Yung iba naman is wala lang. So depende na sa customer kung anong ipapalagay nila dito sa party po na to. Ayan, ganun din po yun. Video taas po na to. Diyan po naman natin siya bubutasin ulit. So sa isang ID lace po, dalawang Rimachi po yung kakailanganin. Dahil dalawa po yung paglalagyan po natin ito dahil may putol po yung lanyard. So kailangan may, yun siya yung nagsisilbing pang dugtong po niya para hindi po matanggal. So matibay naman po ito. Pag nailak na po natin to, hindi na po siya basta-basta matatanggal po. Ayan po, kita niyo pong tagusan. So yun, ganyan po ang nangyari na. Napakaganda po, no? Makikita nyo. So sabay-sabay po natin yung ilalak po mamaya. Gagamitin din po natin ng press. Meron po yung gamit po talaga dyan. So ang wala ko lang na gamit po dito is yung po talagang nabibili na pamputol. So ganyan po yan. Mahaba po talaga yung isa. Sa layout po na template ko po nito is naka ano na po yan. Mahaba po talagang isa kasi siya po yung umiikot sa ilalim. So itong pangalawa po ito, ulitin lang po natin para makita nyo po ang ginagawa kong diskarte. Ganyan lang po sa batok, papantay nyo po yun. Depende sa layout nyo po. Ayun din yan, no? Then ayan po, pantay po. After po nyan, bubutasin lang po natin ang panghinang. Then Rimachi. Yan. So ganun lang po kadali ang gumawa ng ID lace. Ayan po, kita nyo po yung butas. Diyan po natin napasok yung Rimachi. So yun, kita nyo. So yun, ganun lang. So kita nyo, pag nakabisado nyo na po ito is talagang para na lang po kayong maglalaro pag gumagawa nito. Kasi master nyo na po eh. Magkakaroon na po kayo ng sarili nyong technique. Kung ano mas madali sa inyo unahin para madali nyo matapos ang paggawa ng ID lace. Same lang po naman ang process yan. Meron iba-iba ng ID lace din. So doon po kayo mag-explore kung ano bang mga gusto nyong gawin para mas mapaganda, magkaroon ng customer. Ganun lang naman po ang diskarte.
sa paggawa ng mga item na ganito. O yun, no? Yan po. So, lahatin na po muna natin ito, tapusin, din saka po natin yung last part, yun po yung ipipress po natin, no? So, yan po. Ayan. Kailangan pantay yung logo, yung print. Yan po talaga yung pinaka-layout niya, pinaka-template na gamit natin. So, ganun lang, tuloy-tuloy lang ulit hanggang sa matapos natin to. Okay? So, sa mga gustong makaalam paano ginagawa ang iDelays, ganito ko lang po ito ginagawa. Maiging simple na lang din kapag kabisado nyo na. Ito lang. At yun na nga, natapos na natin ang ating ginawang iDelays. So, isa na lang po yung gagawin natin dito. Ilalak na lang natin yung pinaka-remache nya. And then, ibibigay na natin sa ating mga customer na umorder. Ganyan lang po kadali ang paggawa ng iDelays. So, sa pagsamasamahin lang natin yung bawat design and color para pag nailak na natin and diretso plastic na yan, diretso bigay na yan sa mga umorders. So, yun lang sa mga gustong makaalam paano ginagawa ang iDelays. Ito lang, napakadali lang. So, sa una talaga is tiyaga. So, sa mga gamit, medyo gastos lang din talaga. At least mababawi nyo rin naman. So, hindi naman imposible namang masiro kayo. Dahil ganun talaga. So, ito po yung gamit dating panlock po dyan. Pampress. Para mailak natin yung mga iDelays, yung remache, yung male and female. So, hindi pa kasi nakalak yan. So, ganyan lang gagawin natin dyan. Itatama lang natin sa mismong press. Then yun, ganun lang. So, pag tumunog na yan, lock na. O, kita nyo. Tibay na po yan. Hindi na po siya matatanggal. So, sa isang iDelays, dalawang press. Kasi dalawa yung remache na ating nilagay dyan. So, yun, ganun lang. Okay na to. Pwede nang gamitin, pwede nang ibenta, pwede nang i-deliver, and pwede nang ibigay sa ating mga customer. So, maraming salamat sa umorder ng iDelays sa atin, sa mga gustong magpagawa, and umorders, company, school. Bali, message lang po kayo sa aming page, Geganet Artworks and Computer Services. So, gumagawa rin po kami ng mga computers, upgrade, install software, reformat, laptop, reformat po. Gumagawa rin po kami sa mga giveaways. So, yun. Ito na po yung ating finished product ng iDelays. So, okay na po ito. Kita nyo. Napakaganda po. So, yun, makapal po itong itong lanyard na gamit po natin. Meron po kasi itong manipis. Ito po sa ating gamit dati is makapal. So, yun, sa mga gusto pong pagawa dyan, order. Thank you.